Uy, kumusta kayo? Welcome sa ating pagsusuri. Alam nyo, ngayon hihimayin natin ng isang napaka-interesting at medyo kakaibang topic. Yung mga napaka-spesilikong turo ng kilalang faith healer na si Narciso Olalo. Ang mga claims niya tungkol sa kaluluwa, kabilang buhay at kung ano talaga ang mangyayari pagkatapos nating huminga ng huli, promise, mapapaisip talaga kayo. Pero imbes na makinig lang tayo sa mga usap-usapan, objektibo nating susuriin ang mismong mga dokumento at teksto ng kanyang mga doktrina. Let's dive in! Actually, kung titingnan natin yung source materials natin, iginigiit ni Olalo na yung mga mensahe niya ay walang kinikilingang relihiyon. Pakinggan ninyo ang pahayag na ito. Mariin niyang sinasabi na walang kahit sinong simbahan ang may hawak ng iisang tamang kasagutan. Ibig sabihin, the truth transcends any religion. Para sa kanya, hindi mahalaga kung anong relihiyon ang nakasulat sa birth certificate mo. Ang pinakaimportante, yung direktang ugnayan mo sa isang Diyos na tinutukoy niya sa kanyang mga turo. So para mas madali nating maunawaan at masundan ang lahat ng ito, hahatiin natin ang ating paghihimay sa 5 malilinaw na bahagi. Una, ang piling instrumento. Pangalawa, ang proseso ng panggagamot. Pangatlo, ang tadhana ng kaluluwa. Pangapat, ang realidad ng impyerno. At panguli, ang 3 kahilingan ng Diyos. Okay, simulan natin agad sa unang bahagi, ang piling instrumento. Sinasabi sa mga teksto na si Olalo ay hindi lang basta nangangaral, itinuturing siyang direktang pinili ng Diyos bilang number 1 instrument. Literal na siya raw yung mismong tulay o banal na daluyan para maihatid sa atin hindi lang ang mga espiritual na katotohanan, kundi pati na rin ang mga pisikal na himala ng paggaling. Hindi raw ito galing sa kahit anong pag-aaral ng teolohiya sa seminaryo, kundi isang direktang pagtawag. At ito yung nagpapakita ng mismong pundasyon ng ministeryo niya. Base sa banal na utos, una, kailangan niyang mangaral. Pangalawa, nagpapagaling siya gamit lamang ang kanyang boses. At ang pinaka-crucial dito, kailangang ganap na libre ang panggagamot niya. As in, walang bayad. Ginagawa niya ito udyok lamang ng utos ng Diyos, kasama na yung nakakabilib na kakayahang makita ang mga mangyayari pa lang na trahedya sa hinaharap. Ngayon, lumipat na tayo sa pangalawang bahagi, ang proseso ng panggagamot. Dito napapasok yung isang sobrang nakakaintrigang konsepto sa mga turo niya, ang tinatawag niyang kapangyarihan ng isip o power of mind. Ayon sa ating mga sources, hindi lang ito simpleng talino ha. Isa itong banal na regalo na kayang bumasa ng mga nakatagong kasalanan at buong kwento ng buhay ng isang tao. At get this, kaya niya raw gawin ito hindi lang sa mga buhay, kundi pati na rin sa mga matagal ng patay. Nakikita niya umano kung tunay ang pananampalataya ng isang pasyente, kaya hindi mo talaga siya pwedeng lokohin. Dahil dyan, may inilabas siyang isang napakalalim na pananaw. Ako ang nagpapagaling pero ikaw ang naggagamot. Medyo nakakalito sa una, di ba? Pero simple lang ang ibig sabihin niyan sa mga teksto. Siya lang daw ang instrumento o daluyan ng kapangyarihan, pero yung mismong pag-a-activate ng paggagaling mo, nakasalalay yun ng buong buo sa'yo. Ikaw ang naggagamot dahil kailangan mo ng 100% pananampalataya kay Hesukristo. Kung wala yon, kahit anong gawin ng instrumento, hindi talaga gagana ang panggagamot. Alright, part 3 na tayo at medyo mabigat ito. Tadhana ng kaluluwa. Dito natin makikita yung isa sa pinakadetalyado at tiyaak na pinaka-controversial na claims niya. Isang napaka-specificong timeline pagkatapos mong malagutan ng hininga. Sa unang araw, babalik lang daw ang kaluluwa sa eksaktong lugar kung saan ito namatay. Like kung bumagsak ang eroplano mo doon o naaksidente ka sa highway, doon ka lang. Tapos, from day 2 to 8, lilipat ito at tatambay lang sa mismong lugar kung saan inilibing ang katawan mo. At sa ika-6 na araw, boom! Magbibigay ng Diyos ang pinal at hindi mababawasan na hatol. Notice anything missing? Yep, hindi kasama sa timeline na ito ang pag-uwi ng kaluluwa sa bahay ng pamilya. Kaya dito tayo makakakita ng tahasang pagsalungat sa mga nakasanayan nating tradisyon. Sa kultura natin, napakahalaga ng pasiyam o pagmimisa sa bahay, di ba? Kasi naniniwala tayong nandoon pa yung kaluluwa ng yumao. Pero para kay Olalo, completely useless daw ang mga tradisyonal na gawaing ito. Ayon sa kanya, ang kaluluwa ay nasa lugar lang ng kamatayan o nasa libingan. Wala raw itong kahit anong dahilan para bumalik sa bahay, kaya ang anumang panalangin pagkatapos ng ika-9 na araw ay ganap na walang saysay. Pagsapit ng ika-9 na araw? That's it! Wala nang bawian. Sinasabi ni Olalo na pinal na ang hatol ng Diyos.
hindi na mababago kailanman. Anumang uri ng panalangin, pag-aalay o ritual na gagawin ng mga naiwang buhay, wala na talaga itong magagawa para baguhin ang tadhana ng kaluluwa. Para mag-gets nyo kung gaano siya ka-strict dito, nagbahagi siya ng isang napakakaibang kwento mula sa isang pangitayin para sa Abril 2026. Nakita niya raw ang sarili niya na sinusunog ang mga naiwang gamit ng isang pumanaw na bata. Bakit naman ganon? Ipinaliwanag niya sa mga magulang na dahil hindi naman daw sa sementeryo inilibing yung katawan, asahan ng hindi rin pupunta ang kaluluwa roon. Para sa kanya, walang saysay na dalhin pa sa sementeryo ang mga gamit o alalahanin, kaya mas mabuting sunugin na lang. Ganon katindi ang doktrina niya. At ito na ang nagdadala sa atin sa ika-4 na bahagi, ang realidad ng impyerno. Ayon sa mga teksto, may dalawa lang namang pupuntahan ang kaluluwa pagkatapos ng hatol. Kung sa paraiso ka, free to roam ang kaluluwa mo. Pwede kang maglakbay at dumalaw sa mga mahal mo sa buhay. Pero kung sa impyerno ka nahatulan, ganap kang nakakulong. Hindi lang ito yung feeling sad na nahiwalay ka sa Diyos, ha? Inilalarawan ito ni Ulalo na parang literal na bilangguan kung saan nagseserve ka ng sentensya, based sa bigat ng kasalanan mo, parang galing sa korte. Wala kang takas, hindi ka pwedeng bumisita, period. At teka, hindi inilalarawan ni Ulalo ang impyerno bilang isang metapora, kundi bilang literal at pisikal na parusa. Tahasan niyang sinasabi na ito ay nagliyab na lava o nagbabagang lava. Literal na pagkasunog at walang patid na pisikal na paghirap ang mararanasan daw ng mga kaluluwa doon. Kaya napaka-interesante ng quote niyang ito, sabi niya, "Hindi pa kasi ninyo nararamdaman ang init sa impyerno, kaya nagpapatuloy pa rin sa maling gawain." Basically, ang sinasabi niya rito, ang tigas ng ulo nating mga tao kasi hindi pa natin literal na napapaso yung mga sarili natin. Para sa kanya, magbabago lang daw ang tao kung nararamdaman na nila ang literal at pisikal na sakit na naghihintay sa kanila. So kung ganyan kabigat ang parusa, ano ba talaga ang hinihingi ng Diyos sa atin habang may oras pa? Puntahan natin ang ating huli at ika-5 bahagi, 3 kahilingan ng Diyos. Nilagom niya ito sa 3 napaka-specific at non-negotiable na hakbang. Una, pagbabago, yung totoong pagpapanibago at pag-iwan sa mga masasamang nakasanayan. Pangalawa, pagsisisi. Hindi lang basta sorry kundi yung malalim na pighati sa nagawang kasalanan. At pangatlo, ang pinaka-importante sa lahat, paniniwala. Lubos at walang dudang pananampalataya sa Diyos. At kailangan mong gawin ang 3 ito ngayon din habang nakakatapak ka pa sa lupa. Bakit ngayon na? Kasi pag namatay ka na raw at huminto na ang tibok ng puso mo, napaparalisa na ang kaluluwa mo. Literal na game over. Ang naparalisang kaluluwa ay hindi na makagagawa ng mabuti, hindi na makakapagpatunay ng pananampalataya at hindi na makakahingi ng tawad. Kaya pala siya nagmamadali at patuloy na nagpapaalala kasi habang tayo'y humihinga, patuloy na tumatakbo ang oras natin. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito pagkatapos nating himayin ang lahat ng turong ito. Ang tunay na pananampalataya ba ay nangangailangan ng literal na takot sa apoy at parusa? O sapat na ba ang pangako ng paraiso at kaligtasan para tayo ay mag-udyok na magbago? Isang napakabigat na katanungan na siguradong hahamon sa kung paano natin tinitingnan ang sarili nating mga pananiwala. Maraming salamat sa inyong pagsama sa pagsusuring ito.